Magandang araw sa inyong lahat. Heto na ang latest weather update para sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Saturday. Tuluyan ang lumabas sa PAR si Bagyong Gardo, pero patuloy pa din nakaka-impluwensya ang southwest monsoon sa kanlurang bahagi ng bansa. Bukod dito, may sistemang posibleng mabuo sa susunod na mga araw na kailangan nating bantayan. Kung gusto mo naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Sa kasalukuyan, ang southwest monsoon ang pangunahing nakaaapekto sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas, habang ang intertropical convergence zone naman ang nakaaapekto sa ilang bahagi ng Mindanao. Dahil sa kombinasyon ng mga weather system na ito, asahan natin ang mas pabago-bagong kondisyon ng panahon sa maraming lugar, mula sa tuloy-tuloy na mga pag-ulan sa ilang probinsya hanggang sa panakanakang thunderstorms sa ibang bahagi ng bansa. Unahin natin ang heavy rainfall outlook due to southwest monsoon. Ngayong araw, inaasahan ang pag-ulan na nasa 50 to 100 millimeters sa Pangasinan, Zambales at Bataan. Mahalaga itong tandaan lalo na para sa mga komunidad na madalas bahain, sa mga lugar na malapit sa ilog at sa mga lugar na nasa paanan ng bundok. Gaya ng karaniwang paalala sa ganitong sitwasyon, pwedeng mas mataas pa ang aktual na dami ng ulan sa mga mountainous at elevated areas. Para sa Pangasinan, Zambales at Bataan, ang forecast weather condition ay occasional rains dulot ng southwest monsoon, meaning hindi lang ito basta panandali ang pag-ulan na mabilis lilipas, ito yung klase ng pag-ulan na pwedeng pabalik-balik sa maghapon, minsan ay humihina, pero minsan din ay lumalakas at tumatagal sa ilang lugar. Kapag ganito ang setup, mas mataas ang posibilidad ng pagbaha sa mga mabababang komunidad, lalo na kung mabagal ang drainage o malapit sa estero at ilog. Sa mga lugar namang may matatarik na bahagi ng lupa, pwedeng lumambot ang paligid at tumaas ang banta ng pagguho ng lupa kapag tumindi pa ang ulan. Sa Metro Manila, Cordillera Administrative Region, sa natitirang bahagi ng Ilocos Region, sa Cavite, Batangas, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Occidental Mindoro, Palawan, Antique, Iloilo, Guimaras, Batanes at Babuyan Islands, inaasahan naman ang cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dulot din ng southwest monsoon. Ibig sabihin, mas malawak ang sakop ng southwest monsoon sa mga bahaging ito at hindi lang isa o dalawang probinsya ang dapat magbantay. Sa mga lugar na ito, pwedeng makaranas ng mga pag-ulan na hindi laging tuloy-tuloy sa buong araw, pero may kakayahang maging moderate to at times heavy rains sa oras na lumakas ang mga rain band or thunderstorm cell na mabubuo sa loob ng monsoon flow. Sa Metro Manila, mahalaga ang dagdag na pag-iingat dahil sa ganitong klase ng panahon, pwedeng hindi naman sobrang sama ng lagay sa umaga, pero biglang bubuhos ang ulan pagsapit ng tanghali o hapon. Kapag tumapat ang malakas na buhos sa mga oras ng rush hour, tiyak na makakaapekto ito sa biyahe, trapiko, at sa mga commuter na nasa labas. Sa mga mabababang kalsada at lugar na kilalang mabilis maipunan ng tubig, hindi rin maaalis ang water buildup kapag tumagal ang ulan. Kaya kung may lakad, trabaho o pasok, mas mabuting may baong payong, kapote at dagdag na oras sa pagbiyahe. Sa Cordillera Administrative Region at sa ilang bahagi ng Ilocos Region, mas kailangang bantayan ang landslide risk dahil sa topografiya ng lugar. Kapag ang ulan ay tumagal at tumindi, mas mabilis lumambot ang lupa sa mga matataas at gilid bundok na bahagi. Sa mga lugar na may mga kalsadang nasa gilid ng bundok, dapat maging maingat sa posibleng pagbagsak ng lupa o bato. Sa mga komunidad namang nasa mababang bahagi ng lambak at malapit sa mga ilog, ang tuloy-tuloy na pag-ulan ay pwedeng magpataas ng tubig sa mas maikling panahon kaysa sa inaasahan. Sa Batanes at Babuyan Islands, bagamat malayo sa karamihan ng mga lugar na direktang apektado ng habagat sa kanlurang bahagi ng bansa, kasama pa rin sila sa mga lugar na maaaring makaranas ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms. Sa mga ganitong lugar, mabilis magbago ang lagay ng panahon at pwedeng mag-iba ang kondisyon ng hangin at ulap sa maikling oras lamang. Kaya sa mga mangingisda at sa mga may biyahe sa dagat, mahalagang laging nakaantabay sa aktual na kalagayan ng panahon bago bumiyahe. Para naman sa Caraga, Davao Region at Southern Leyte, ang forecast weather condition ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dulot ng intertropical convergence zone. Ibig sabihin, bukod sa southwest monsoon na nakakaapekto sa Luzon at Visayas, may hiwalay pang weather system na nagpapadami ng ulap at pag-ulan sa bahaging ito ng Mindanao at Southern Leyte.
Ang Intertropical Convergence Zone ay kilala sa kakayahang magdala ng malawak na ulap at pabalik-balik na thunderstorms, kaya sa mga lugar na ito kailangan ding maging maingat sa banta ng flash floods at landslides, lalo na kung ang ulan ay tuloy-tuloy at hindi agad humuhupa. Sa natitirang bahagi ng Luzon at Visayas, ang inaasahang lagay ng panahon ay partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dulot pa rin ng southwest monsoon. Ibig sabihin, kahit hindi kabilang sa mga lugar na unang binanggit, may posibilidad pa rin ng panakanakang thunderstorms. Ang isolated rain showers ay hindi nangangahulugang ligtas na ang isang lugar sa masamang panahon. Pagdating naman sa hangin at kondisyon ng karagatan, sa northern Luzon, inaasahan ang moderate na hangin mula southwest. Ang coastal waters dito ay moderate na may taas ng alon na nasa 1.5 hanggang 2.5 meters. Ibig sabihin, medyo mas maalon ang dagat sa hilagang bahagi ng Luzon, kaya kailangan ng dagdag na pag-iingat lalo na sa maliliit na sasakyang pandagat. Sa rest of Luzon, light to moderate ang hangin na mula southwest, habang ang coastal waters ay slight to moderate na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 1.8 meters. Sa rest of the country, light to moderate din ang hangin na mula southwest to west at ang coastal waters ay slight to moderate na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 1.5 meters. Ngayon, pag-usapan naman natin ang Tropical Cyclone Threat Potential Update para sa Week 1 mula ngayong araw hanggang July 1, 2026. Ayon sa kasalukuyang outlook, nakalabas na sa PAR ang mga tropical cyclone na minomonitor natin. Ibig sabihin, ang mga bagyong naging pangunahing usapan nitong mga nakaraang araw ay wala na sa loob ng ating teritoryo. Pero hindi ibig sabihin nito na tapos na agad ang monitoring. Sa mga susunod na araw, may isang TC-like vortex na tinutukoy bilang TCLV1 na forecast na lumitaw over the TCAD at maaaring pumasok sa PAR na may low to moderate likelihood of TC development. Sa ngayon, low to moderate pa lamang ang probability of development nito kaya hindi pa ito dapat ituring na tiyak na bagyo, pero sapat ang senyales para sabihin na kailangan natin itong bantayan sa mga susunod na araw. Kapag ang ganitong system ay patuloy na nagpakita ng development sa mga model run, mas nagiging mahalaga ang pag-monitor sa magiging galaw nito. Kasabay nito, may TCLV2 rin na forecast na lilitaw over the West Philippine Sea na may low likelihood of TC development over Week 1. Dahil low likelihood pa lamang ito, hindi pa ito ang pangunahing dapat ikabahala sa kasalukuyan. Para naman sa Week 2 hanggang July 8, ipinapakita ng forecast na ang TCLV1 over the Philippine Sea ay maaaring kumilos patungo sa Northern Luzon na may low to moderate probability of TC development. Bukod dito, ang TCLV2 ay forecast na lalabas sa western section ng PAR na may low to moderate probability of TC development. Ibig sabihin, may sistemang posibleng kumilos sa bahaging yon ng monitoring area pero hindi pa rin ito malinaw bilang isang agarang malaking banta. Kasabay pa nito, may TCLV3 na likely na lumitaw over the eastern boundary of the PMD na may low likelihood of TC formation over Week 2. Ang dami ng binabantayang system sa medium-range outlook ay hindi nangangahulugang lahat ay magiging malalakas na bagyo, pero sapat ito para sabihing kailangan ang mas maingat at tuloy-tuloy na monitoring habang papalapit ang July.